no? True. Speaking of problema, no, sa inyong dalawa lang, mayroong umaati kabong chismis nandito. Na-stress ako, ha? Na-stress Ang ako. smooth ah. Ang smooth ah. Oo. Diba? Smooth na smooth, Anong alam ba pare. yan? Pare. Si yung bagong nagkakahiwalay ngayon, pare ko, sila Miko, tsaka si Patrick ba yun? Yun na nga, Mm. smooth na smooth yung transition natin, Mm. pare. Pasok na pasok sa banga. Ah, siguro naman, no? Lahat ng makakapanood dito alam na yung storya nito. Siguro naman, no? Tol, simula mo muna. Ikaw muna. Kasi hihimayin ko to eh. Ikaw muna. Yung kay... Ewan ko kasi yung kay Miko kasi parang... doon tayo sa part ni Miko. Muna. Mm. Kasi alam naman natin na cheater yung lalaki. Mm. Hindi na siya magbabago doon. Cheater yan. Mm. Si Miko, social media influencer, content creator, and parang sort of public figure siya. So, what she did was, nirecord niya yung conversation nila nung, video record niya yung conversation nila nung boyfriend, husband niya na habang kino-call out siya sa pag-cheat niya. Okay? Parang dugtong-dugtong itong mga pinag-usapan natin ngayon. Kumbaga, sa madaling sabi, pinapublish niya in public. Tama ba yan? Mas ganun, pinapublicize niya yung maling ginagawa nung lalaki niya, nung asawa niya. For what? Okay. Content creator ka. Ipopost mo to. Gagarner ka ng views. Magkakapera ka. Mm. Diba? Mm. Sabi nga nila, bad publicity is still publicity. So, bad content is still content. Engagement pa din yan. Pera pa din yan. So, yun yung nakikita ko kung bakit niya pinost yun. Nasabi sa akin ng mga tao is parang pangalagaan niya yung image niya bilang babae kasi may digital footprint na makikita in the future pagdating ng panahon na magko-connect sa kanya at sa mga anak niya. Mm. O, diba? Yeah. So, hindi ko ma-defend yung pag-upload niya nung ganon. Basically, they're airing their dirty laundry to the public. Balik na naman tayo sa episode 2. 2 or 1 or 2. Ganon. 3 yata yun. 3 o basta yun. Balik na naman tayo. Sabi sa inyo guys, connect to. Oo. Yan. Ayan. So, basically, in-air niya yung dirty laundry nila in the public for the purpose of content. Ginawa niyang content yung problema nila. Hindi ko siya masisisi kasi pera nga naman yun. Content creator siya. Yun yung nagpapakain sa kanya eh. Gagawin niya yun. Doon sa part na yung lalaki is cheater. Alam mo na ang ganun eh. Parang hindi lang naman once ginawa sa'yo yun. Like paulit-ulit pa. And yet, tinatanggap mo pa din. Bakit? Mahal mo eh. Eh, ganun talaga. Tapos, magagaganyan ka ngayon. Magrarant ka sa amin. Hihingi ka ng simpatya sa amin. I mean, sinong mali? Oo. Alam mo nang mali yung boyfriend mo eh, yung asawa mo eh. Alam mo nang cheater tapos ngayon magkakanga ka dyan. Tungkol sa'yo. Pero yun, the point is, okay, fine. Do everything. Do anything that helps you or keeps your family fed. Pero, yung sana sa mga makatao or ang tawag dito, yung bigyan natin ng honor yung mga sarili natin, pati mga anak natin. Yun lang. Yeah, gusto ko marinig yung himay mo, tol. Okay. So, una, yung lalaki mo na kasi konti lang yung airtime ng lalaki dito eh. Okay. So, sige, mamaya na. Sige, go. Sige. Tapos, meron pa ako napanood din pala na may sinasabi doon si Miko na mag-cheat ka, tapos kinabukasan, magagawa ka ng
video, Mm. nirecord mo yung sarili mo, may paluhod-luhod ka pang ka. Mm. Di ba? So, yun. Sobrang ekis talaga ng lalaki. Wala akong ibang masasabi kundi ekis talaga siya. Kasi, kung makikita niyo yung video, sobrang cringe. Hanapin niyo na lang. Nasa TikTok yun. Hanapin niyo na lang. May paluhod-luhod pang nalalaman. Ano yun? Mm. Ano sinasabi niya doon? Kung talo ka, darating din yung oras ng panalo mo. Oo. Hintay mo. Oo, parang ganun. Ano gusto mong gawin? Anong ginagawa mo? Nagsiself-pity ka? Hinihingi mo yung simpatya namin? Wala akong kinakampihan dito, tol. I mean, yung kay Meiko, sige, I understand for what she's done, what she has done. Pero, mali din. Yung sa lalaki, cheater ka talaga. Wala akong magagawa sa'yo. Yun lang. Okay. So, Cringe ito. eh. So, yung lalaki muna ako kasi tagsagit lang siya, so parang daan na lang saglit. Okay. So, yung video na sinasabi mo, okay. So basically, ang setting natin dito, meron siyang parang nasa either rest house or bahay siya, then parang overlooking siya sa mga yung talahiban or parang palay or something, tapos merong bundok View. sa malayo. View. Meron magandang view. Tapos bigla siyang parang mayroong narrator, which is I think siya yung nagda-narrate din. Tapos sabay lumuhod siya. Tapos sabay nalipat yung camera sa harap niya. Umiiyak siya ngayon. Tapos parang nanginginig pa yung kamay niya. Hinahawakan niya yung wedding ring niya. Tapos parang ginaganon-ganon niya. Nilalaro niya yung wedding ring niya. Ngayon, ang akin, ang kapal lang mukha mo. Kasi, una sa lahat, ikaw yung mali. Iiyak-iyak ka. Na parang pinaparating mo na bigyan niyo ako ng empathy. Bigyan niyo ako ng sympathy. Kasi nahihirapan din ako. Okay, sige, nahihirapan ka. Okay, sige, nahihirapan ka. Pero bakit ka namin bibigyan ng simpatya? Bakit kami mag-empathize dun sa nararanasan mong hirap? Sino ba yung mali dito? Diba? Sino yung mali dito? Ba? Unang-una sa lahat. Nag-iisang dahilan na lang ng babae ka. Yun na yun eh. Kasal ka. Okay, kasal. Kung jowa, siguro mas lighter siya ng very, very light. Siguro ito yun eh. Magkadikit lang siya. Pero, same pa din ang level. Pero mas lighter. Kasi, Pati ka pa din. kasi jowa eh. Pwedeng maghiwalay ng walang kaso. Ito, kasal na, tol. Kasal na. And I think may anak pa yata sila. I think so. Pero I'm not sure. Anyway. So, yun. Kasal na. So, wala nang, ano nang gagawin nyo dito ngayon? Di ba? Nag-cheat ka rin dati. Second chance mo na to. Naubos mo na yung 2 lives mo, pare ko eh. Paano yan? Diba? Tapos, wala ka pa atang work, palamunin ka. O paano yan? Tapos ang pangit mo pa. Paano yan, tol? Paano yan, tol? Paano yung mga pangit din sa buong mundo? Damay din sila. Paano yung mga lalaki sa buong mundo? Damay din kami. Damay na naman tayo. Paano yun, tol? Anyway, punta tayo dito kay Meiko. Unang-una sa lahat, ang hirap ng pinagdadaanan niya ngayon. Gusto ko lang i-acknowledge, cheating is cheating. Okay, you have every right to feel kung ano yung nararamdaman mo. With that said, I don't agree dun sa ibang bagay na ini-air out mo. Hindi ko, I'm not commenting on this para lang sabihin natin i-invalidate yung feelings mo. No. That's very, very valid. O gusto mo, puntahan pa natin yung ex mo ngayon eh. Tulungan kita dyan eh. Kapitan ko sa pake mo sa mukha. Okay lang sa akin. Gagastos ako para dyan. Okay lang. Pero, yung how you're doing, what you're doing, is affecting not only you, but the people around you. Sabihin na natin, nakakagay ka ng simpatya. May ang dami mong views. Yung isang video mo nga, in-upload mo ng 5 beses eh. 6 na beses pala. Pare-pares lang yung content. Million yung views lahat. Di ba? That's strategy. Good thinking yun. Pero, gaya nga nung sabi namin, you're airing your dirty laundry out. At what cost? Wala man sigurong masamang epekto ngayon. Pero, baka may masamang epekto yan in the future. Parang ano lang yan eh. Yung mga scandal ko na nangyayari. Na yung mga video scandal,
na ginawa mo ngayon, tapos sabay ma-air out, maging public. Yun yung cost niya in the future. Hindi ba natin alam kung ano yung effect nito sa future. Kung meron man o wala, sana wala. Pero hindi pa rin tayo sure. So anyway, napanood ko yung isa sa mga live niya. Sabi niya, pangit na nga daw yung lalaki, no? Wala ring pera, tamad, nagawa pang magloko. Okay. Sinabi mo na yung lahat ng red flag. Sinabi mo na yung lahat ng red flag. Ang tanong ko sa'yo, bakit ka nandyan pa din? Kasi mahal mo. Sinabi niya yun eh. Kasi mahal mo. Sabi niya, wag mo nga antayin mawala yung pagmamahal ko sa'yo. Mayabang pa ng pagkakasabi niya. Wag mo nga antayin. Okay, sabi natin mahal mo. Pero, ikaw na rin nagsabi, nilista mo yung lahat ng red flag ng jowa mo. Bakit mo kayong pinakasalan? Nilista mo lahat ng red flag eh. Walang trabaho. Sino magpapakasal doon sa lalaki walang trabaho? Okay na yung pangit eh. Pero may trabaho tsaka masipag. Okay na yun eh. Pero, wala na kang trabaho, tas pangit pa. Double whammy ka doon, pare ko eh. Paano yun? 'Di ba? Hindi galing sa bibig ko to, galing sa bibig mo to. Sabi mo, walang trabaho. So parang sabi mo pa nga, parang yung mga bulaklak, kung regalo or bulaklak na binibigay nung Patrick, dun sa kabit niya, pera mo. So basically parang ikaw yung jowa. Oh. O anong point mo ngayon? Anong point mo ngayon? Para kasi sa mga taong, paano ba sabihin to? Para sa mga taong, for lack of a better word, no? May sariling utak. Maiisip nung certain group of people na parang, like, for example, me. There's no sense of me airing whatever it is I'm battling sa inyo. O, gets ko content creator ako. Gets ko na yun yung kabuhayan ko. What I've seen before dun sa mga ibang content creator, hindi sa Pinas, kasi may fina-follow ako na streamers sa ibang bansa, kapag meron silang issue na kailangan i-tackle, hindi sila magsi-stream 1 week, 2 weeks, 1 month para mag-die down yung issue habang inaasikaso nila. Kasi yung brand nila yung pinoprotektahan nila. Yung brand nila mismo. Anong gusto mo maging brand sa'yo? Anong gusto mo maging brand sa'yo? Dati ang brand mo, ikaw yung tinatakbuhan for advice kasi ganito, kasi ganyan. Napapanood yung mga video mo dati. Mahilig ka magbigay ng advice sa ganito eh. Ba't hindi mo nasunod yung advice na binibigay mo? Ano nangyari tayo dyan? Bali, ang branding na niya ngayon, tol. Dati ang branding niya, si Miko yung nagbibigay ng advice. Ngayon, si Miko yung nag-cheat tapos nila binrot out sa social media. Ba? Si Miko yung kasal pero iniwan nung lalaki. Niloko. Oo, niloko nung lalaki, kumabit sa iba. Ang pangit ngayon, 'di ba? Okay lang naman na lumabas yung issue na yon. Pero wag mo nang sabihin sa lahat, no? Kasi lalabas din yan at some point. Wag mo nang i-confirm. Pwede kang mag-content ng iba eh. Sayang kasi, like kung may anak ka, babalik to sa anak mo, I'm sure. Yung mga grade school na yan, may mga cellphone na yan eh. Ba't yung nanay mo nagsasabi ng ganito? Ba't yung nanay mo ganito? Ba't yung tatay mo ganito? Anong magiging epekto sa anak mo yan? Nabubuli. Pag nabuli yung anak mo, anong gagawin mo? Magpo-post ka uli. Patay tayo dyan, pera na naman. Mababayaran ka na naman. Oo, mababayaran ka na naman, di ba? So parang kasi for me parang opportunista. Oo, which is that's fine. That's fine eh. Pero you have to think of it yung holistically, yung bigger picture eh. Hindi lang ikaw kasi maapektuhan dito. True. 'Di ba? Kawawa yung iba. Like yung for example, pag yung pamilya mo, magchismisan yan eh.
Ay, yung pamilya pa nila ganito. Ay, yung pamilya nila ganito. Ay, ano naman ang bibig nito? Alam mo yon kung napanood niyo yung live, alam niyo kung anong sinasabi ko. Hindi ko na sasabihin dito kasi anyway. Live ba yon yung yung naka-record na parang nakatago sa shelf? Hindi yun. Akala ko live yun eh. Meron pa siyang isang live na parang malapit, medyo malapit sa mukha niya. Pero yun, if kung alam niyo yung tutukoy kong video, grabe din naman kasi mga sinasabi niya talaga doon. Oo, No? oo, oo, oo. Kinain mo? Mm. Inano mo na nga eh. Ba't di mo kinain yung mga ganun? Why? Why? Kung babae anak mo, why? Mm. Why? I don't understand. Ayun lang. Um, again, I just wanna say, you do not deserve this kind of treatment. Especially sa asawa mo. You deserve better. It's gonna be a long way for you to heal. Sana lang yung mga taong nasa paligid mo or if you have a conscious effort na maghanap ng taong tutulong sa iyo mag-healer, parang ialis yung mga bad influence sa tabi mo para lang makatulong sila sa mental health mo kasi no one deserves this. I mean, eventually, the issue will die down. Makakabangon ka kung ano man mga natatanggap mong bashing ngayon. I mean, hindi lang naman ikaw yung gumawa niyan. Tony Fowler. Don't get me started. Don't get me started dyan. Si Jelly Andres. Ginawa nila yan. Nag-rant out sila sa social media. The same issues. Cheating. Diba? Walang problema. Social media content creators kayo eh. Pero yun nga, medyo pangalagaan natin. And yung mga ginagamit nating salita is medyo toned down. Pero may mga batang nanonood sa atin. Social media is very, tawag dito, yung the algorithm. Masyadong malakas ang pandinig niyan. True. Hindi nakakalimot yan. Let's just be careful on what we... Dati kasi, think before you click, think before you post. Ngayon, think before we speak, before we record. Diba? True. Forever na. Social media pa eh. Social media pa kasi. Sokped pa eh. Tigil na natin to. Okay na to.